Agad naming binantayan. Ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office sa ahensyasan. Hindi pwede ma-bankrupt ang PCSO. It earns about 50 million a day. Everywhere you go, they look at PCSO as so wealthy. Tatlong araw po siya dinaturukan ng septasi dahil ang mahal-mahal po ng 650. Generic na lang pinibigay namin 62 pesos lang. At ang kalagayan ng mga kasambahay sa bansa. Pag wala yung asawa niya, laging pumunta sa kwarto namin. Tapos may dalang kutsilyo, tinatakot niya ako. Pag nagsalita ka o sumigaw ka man, sasaksakin kita nito. Hindi ako makapagsigaw. Sa isang linggo, gano'ng kadalas ka i-rape? Parang araw-araw siya pupunta sa kwarto namin eh. Itong mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan. Reporter's Notebook. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, takbuhan ng mga kababayan nating kapos sa buhay na nangangailangan ng atensyong medikal. Ngayon nababalot ng kontrobersya at baon daw sa utang. Anong katotohanan sa likod ng ahensyang pag-asa ng mamamayan? Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ahensyang lumilikom ng pondong sumusuporta sa programang pangkalusugan ng pamahalaan. Takbuhan ng mga mahihirap na nangangailangan ng atensyong medikal at kilalang opisina ng kawanggawa o charity programs. Pakilapit na po tayo. Makipila na po. Araw-araw, nasa 500 kataong pumipila dito sa tanggapan ng PCSO. Dahil sa dami, hanggang 5 araw maaaring maghintay ang isang humingi ng tulong. Sa halip na cash ay isang guarantee letter na gaya po nito ang ibinibigay ng PCSO sa mga pasyente. Kapag ito'y naaprubahan, dito'y sinusulat kung magkano yung assistance na ibibigay ng PCSO sa mga lumalapit sa kanila. Sa San Lazaro Hospital, mahigit 1 buwan nang nakakonfine ng 2 taong gulang na si Carl, bunso sa 6 na magkakapatid. May TB meningitis si Carl, pinakamalalang uri ng tuberculosis. Umaabot sa 1 taong gamutan ng sakit na ito. Apektado ang utak ng pasyente kaya di kalaunan, maaring mawi raw sa cerebral palsy ang kondisyon ni Carl. Kapansin-pansing naninigas ang kanyang katawan, lalo na ang paa at kamay nito. Dahil rin sa sakit, may hydrocephalus na ang bata. Upang tuluyang gumaling, nangangailangan sila ng 80,000 piso. Katulad po nung nakaraan, wala pong pera. 3 araw po siya dinaturukan ng septasi dahil ang mahal-mahal po ng 650. Generic na lang pinibigay namin 62 pesos lang. Hikaw sila sa buhay. Umi-extrang truck driver lang ang ama niyang si Mang Alejandro. Nakalapit na sila sa iba't ibang charitable organizations, kabilang na ang PCSO. Ngunit 9,000 piso lamang daw ang nakuha nila mula rito. So, yun ho bang 9,000 sa tingin nyo kulang pa o sapat na ho yun? Kulang pa po. Dahil Sa dami po ng gamit. Tapos meron pa po ibang lumagdag. Mamahal pa rin po yung binigay sa amin. Sa ilalim ng Individual Medical Assistance Program, di tataas ng 20,000 na lang ang ibinibigay na financial assistance ng PCSO. Ang bagong patakarang ito nakasad sa isang board resolution ng PCSO na naipatupad noong 2008. Gayunpaman, case-to-case basis pa rin daw ang pagbibigay ng pera sa beneficiaries bagamat may itinakdang maximum financial assistance. But that's not to say if the patient is sick of a dreaded disease, you will stick to the 20,000, no? Pwedeng halimbawa mas malala ang kanyang sakit at depende rin sa estado niya sa buhay, na-adjust yung 20,000 na yun. Kung kailangan niyang mas marami, ibibigay sa kanya yung karapat-dapat. Guarantee letter din ang naabangan ni Lola Angela mula sa tanggapan ng PCSO. May tumor sa utak ang apo niyang si Denmark
12 taong gulang at nakakonfine sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Ako nga minsan nalulubag din ang loob ko eh. Kasi yung nangyari naman sa kanya, hindi ko rin kasama, hindi ko naman naasahan sa kanya yun eh. Ako kasi hindi ko inaabot niya sa sarili ko yung ma-hospital pa ako. Oo, eh, sa kanya pa. Ang inaasahang guarantee letter, katumbas ng operasyon ni Denmark. Umuubos ng halos 1,000 piso kada araw sa Denmark para sa kanyang medikasyon, bukod pang araw-araw na gastos. Sa Bulacan, binisita namin ang pamilya ni Denmark, pangatlo siya sa 8 magkakapatid. Ang ama niyang si Virgilio, operator ng printing machine sa Maynila. 8,000 lamang ang kita nito kada buwan, kaya malaking pagsubok raw sa kanila ang araw-araw na gamutan ng anak. Upang may pantustos, umabot na rin sa mahigit 20,000 piso ang kanilang inutang. Ang akin kasi, gusto ko isapalaran na rin. Bahala na ang Diyos kung maililigtas siya o hindi. Kung ano man mangyari, at least na isasapalaran ko. Isasapalaran ko talaga siya. Inano ko na talaga sa sarili ko yun eh. Kasi naaawa talaga ako sa kanya. Kaya malaking tulong ang perang makukuha sa PCSO. Kung pwede tulungan nila yung anak ko. Kasi wala talaga kaming pwedeng i-ano sa kanya eh. Nahihirapan nga ang loob ko eh. Ngayon nga lang sa ospital, kailangan ng tugo. Wala kang pambilin tugo. 2008 nang i-report ng Commission on Audit ang utang ng PCSO na umabot na mahigit 1 bilyong piso. Mahigit 300 milyong piso dito, utang sa mga ospital. Noong 2008, mahigit 46,000 guarantee letters ang inaprubahan ng PCSO, katumbas ng daang-daang milyong piso. Ito raw ang dahilan kung bakit lumobong pinasa nitong utang sa kasalukuyang administrasyon. Suma total, umabot sa 3 bilyong piso ang utang ng PCSO sa iba't ibang ospital sa bansa. Pinakamalaki ang utang sa Makati Medical Center na umabot ng 29 million pesos. 19 million pesos naman sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Nung bago kami dating dito, sunod-sunod ang sulat ng mga ospital na naniningil. Hindi lang 10 milyon, lumalampas pa rito. Kung ako man ay direktor ng ospital, iisipin kong wag na muna magbigay dyan kasi kung hindi nakakabayad, no? And tama rin naman yun. This is a running account. Magbayad man kami sa ospital ng 10 million ngayon, bukas na bukas, daan-daan na naman na pa sakit ang papasok. So, pagkulong-kulong lang yan. Nitong mga nakarang araw, lumabas ang balitang 31 kidney transplant patients ang namatay. Hindi umano tinanggap ng NKTI ang guarantee letters ng mga PCSO patients. Tumanggi ang pamunuan ng ospital na magbigay ng pahayag. Ongoing ngayon ang aming reconciliation of accounts with NKTI dahil kasi malaki yung naging kakulangan ng PCSO sa kanila. At the same time naman, magkakaroon kami ng parang tie-up program sa kanila for kidney transplantation. 56 governors getting 2 ambulances for free all over the Philippines. And I found it so unfair. And I can even name you some of the congressmen who were getting theirs for free also. Ang mga istoryang pinarangalan at nagsiwalat sa tunay na kalagayan ng bayan. Ngayon, nasa Reporter's Notebook DVD Volume 2 na. Di ka nahuhuli sa mga isyu at kontrobersyang kinakaharap ng bayan. Sa bantay ng pamahalaan, bantay ng lipunan. The best of Reporter's Notebook DVD Volume 2. Grab a copy at a Power Books branch near you. Let's find out. Let's play Lotto. Nobyembre noong nakarang taon, umabot sa 740 million pesos ang naging jackpot sa Grand Lotto ng PCSO, pinakamataas sa kasaysayan. Mahigit 4 na bilyong piso ang kinita ng ahensya. Sa legal na paraan ng sugal tulad ng Lotto, kumukuha ng pondo ang PCSO. 30% ng kita inilalaan sa charity. Dahil sa milyon-milyong pisong halaga ng jackpot na ipinamimigay ng PCSO,
malaking katanungan kung paano nalubog sa utang ang ahensya. To my dismay, the COA reported that we are, for the last, I think, 3 or 4 years, we've been suffering a net loss. So I couldn't believe that myself because, everywhere you go, they look at PCSO as so wealthy. Hindi pwede ma-bankrupt ang PCSO. It earns about 50 million a day sa gamings. Sa gitna ng sinasabing pagkabaw sa utang ng ahensya, puna ng ilan, paanong nakapagbigay ng 56 na ambulansya ang PCSO sa ilang lokal na opisyal? 56 governors getting 2 ambulances for free all over the Philippines. And I found it so unfair. And I can even name you some of the congressmen who were getting theirs for free also. Dapat ay sagot ng lokal na pamahalaan ang 40% o 370,000 pesos sa bawat ambulansya. Ever since naman ang PCSO, parating ang accusation sa kanila, may patronage politics na nangyayari. Para maging neutral at maalis dun sa patronage politics effect, magkaroon ng criteria. Sino ba dapat ang bigyan ko ngayong taon na ito? Next year, sino ba dapat ang bigyan ko? Hindi lamang nakakalulang utang sa mga ospital at libreng ambulansya ang isyong pinupukol sa ahensya. Halos 700 million pesos din ang utang nito sa mga patalastas o advertisement. Alam mo, Jiggy, kami minamabuti namin na kung ano lang yung budget mo, you have to live within the budget. Ang na-discover namin pagdating namin dito, ang budget nila halimbawa 900 million yata sa PR, pero ang ginastos nila 1.7 billion. So, nung pagdating namin, tinanong namin magkano na lang ba natitira kasi baka wala na kaming inabutan na pondo. Doon namin nalaman na halos naubos na nung first half yung budget. It's on record. For 7 years that I was there, from 2004 to 2010, hindi ko ginamit ni piso yung 25,000 million a year na PR funds. 2001 pa nang punahin ng Commission on Audit ang pondong inilalaan ng ahensya sa public relations gaya ng patalastas. Katunayan, pangalawang PCSO sa mga ahensyang may pinakamalaking gastos sa mga advertisement. Ayon sa report ng COA, mula 2001 hanggang 2005, sobra ng halos 600 million pesos ang perang ginastos ng PCSO para sa patalastas. Imbes na 1.7 billion pesos lamang, gumastos sila ng 2.3 billion pesos. Maging sa pinakahuling COA report ng taong 2008, labis pa rin daw ang paggamit ng pondo para sa commercials. Pero ang tanong, bakit kailangang gumastos ang ganito kalaking halaga, gayong monopolyo naman ng PCSO ang loto at sweepstakes sa buong bansa? Dapat siguro ang paggamit ng ads doon sa pagpapaalam sa taong bayan ano ang pagkakaiba ng PCSO ngayon sa dati. Kung ngayon, siguro lumipat na kami sa ibang opisina o ang aming serbisyo ganito na o ang sistema ng pag-check up ay ganito lang at ito lamang ang aming popondohan. Yun ang mahalagang malaman ng taong bayan. We try to do cost-cutting measures. Sa PR, nag-cut kami dyan ng 40%. Napuna ng COA maging ang mga forfeited prices o yung mga hindi na-claim na premyo ng PCSO. Ayon sa batas, kailangan gawing charity fund ang mga hindi na-claim na premyo ng loto at iba pang laro ng PCSO. Mula 1991 hanggang 2006 o sa loob ng 15 taon, nakaipon ng PCSO ng halos 2.5 billion pesos na forfeited prices. Ngunit po na ng COA, inabot ng 2 hanggang 9 na taon bago may sauli sa charity fund ang pera. 742 million pesos naman ang unclaimed prices mula 2004 hanggang 2006. Nakatala sa kanilang journal na i-transfer na ang pera sa charity fund noong 2008. Pero nang busisiin ng COA, sa papel lamang ito, ang cash hindi pa rin talaga na isasauli. Halos ganun din kalaking forfeited prices mula 2007 hanggang 2008 ang hindi pa rin isinasauli sa charity fund ayon sa pinakahuling audit ng COA. So lahat ng mga unclaimed dividends noon,
pinarevert na namin lahat sa charity fund namin. Sa kabila ng sangasangang isyong kailangang resolbay ng ahensya, marami pa rin ang mga taong umaasa sa tulong na maibibigay nito. Totoong responsibilidad ng pamahalaan na alalayan at kalingayin ng kanilang mahihirap na mamamayan. Subalit ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng PCSO ay nananatiling pribileyo at hindi isang karapatan. Sana'y magampanan ng kasalukuyang administrasyon ang maayos at malinis na pamamalakad upang mas marami pang nangangailangan ang maalalayan at matulungan. Ako si Jig Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Pag wala yung asawa niya, laging pupunta sa kwarto namin. Tapos may dalang kutsilyo, tinatakot niya ako. Pag nagsalita ko o sumigaw ka man, sasaksakin kita nito. Hindi ako makapagsigaw. Sa isang linggo, gano'ng kadalas ka i-rape? Parang araw-araw siya pupunta sa kwarto namin. Ang mga istoryang pinarangalan at nagsiwalat sa tunay na kalagayan ng bayan. Ngayon, nasa Reporter's Notebook DVD Volume 2 na. Di ka nahuhuli sa mga isyu at kontrobersyang kinakaharap ng bayan. Sa bantay ng pamahalaan, bantay ng lipunan. The best of Reporter's Notebook DVD Volume 2. Grab a copy at a PowerBooks branch near you. Sila ang walang pagod na nagsisilbi at tapat na kasama sa bahay. Pero sa kabila ng kanilang mga sakripisyo, may mga nakakaranas ng pagmamalupit at pang-aabuso. Ano nga ba ang programa ng pamahalaan na proprotekta sa mga kasambahay? Iba't ibang kwento na ng pang-aabuso at pagmamaltrato sa mga kasambahay ang naging laman ng mga balita. Karaniwan ng reklamo ang hindi pagpapasweldo ng maayos. Minsan nang humantong sa pisikal na pananakit at sexual na pang-aabuso. Sa kabila nito, tila kulang daw ang ngipin ng batas na dapat sana ay pumuprotekta sa kanila. Maswerte ang 17 taong gulang na si Christine na nakatakas sa kamay ng malupit na amo. Sa kanyang murang edad, napasabak na siya sa pagtatrabaho bilang kasambahay. Ilang taon kang nagsimula sa Laguna magtrabaho? 15. 15. Ilang taon ka na ngayon? 17. 17. Naisip mo ba nung mga panahon na yun na ang bata-bata mo pa nung mga panahon na yun? Hindi po. Hindi ko na inisip kung bata man ako. Anay, basta gusto ko makahanap ako ng pera para matustusan ko yung gamot ng mama ko. Malaki daw ang perang kailangan ng kanyang mga magulang kaya siya napilitang mamasukan. Kaya ako nagtrabaho ng yung mama ko tapos papa ko nagkasakit. Yung papa ko nasa ospital, yung mama ko nasa bahay lang. Hindi dinala ng ospital kasi wala nga akong pera. Yung bahay namin binenta na. Tapos yung lupa namin, nakitira na lang kami sa kapatid ng papa ko. Sa unang 3 buwan niya sa mga amo sa Laguna, hindi niya ito nakitaan ng pagmamalupit. Pero unti-unti daw lumabas ang tunay nitong ugali. Iba't ibang uri ng pananakit ang naranasan sa kamay ng amo. May nawala silang pera, tapos ako pinagbibintangan nila na kumuha daw ako ng pera. Sabi ko ni isang kusing wala akong pera. Kahit taluglugin niyo pa yung mga damit ko, wala akong pera dyan. Yung hindi talaga sila naniwala. Yung tinali nila ako sa langgam. Hindi pa nila ako pinakain. Marami pang pagmamalupit ang ginawa sa kanya sa mga oras na nagkakamali siya. Ano yung pinangpaso sa'yo? Yung kutsarang mainit. Kutsarang galing saan? Sa siling nila pinainit. Pinainit? As in sinadyang pinainit yung kutsara. Tapos, nung mainit na... Yung pinagano na hindi niya tinanggal. Ang matagal niya tinanggal bago. Tinanggal niya, so parang yung balat ko nadala na eh. Pero isang revelasyon ni Christine ang gumulat sa amin. Paulit-ulit daw siyang ginahasa ng amo. Pag wala yung asawa niya, laging pupunta sa kwarto namin. Tapos may dalang kutsilyo, tinatakot niya ako. Pag nagsalita ko o sumigaw ka man, sasaksakin kita nito. Hindi ako makapagsigaw. Sa isang linggo, gano'ng kadalas ka i-rape? Parang araw-araw siya pupunta sa kwarto namin.
Hanggang mabuntis ka? Oo. Kahit nga buntis na ako, ginagawa pa rin niya. Bukod sa pisikal at sexual na pang-aabuso, hindi rin daw napasweldo ng maayos si Christine. Ni minsan, hindi ka nasweldohan? Noong una po, nagsweldo sila yung 3 buwan pa lang ako, hanggang 3 buwan nagsahod sila sa akin. Noong pang-apat na hindi na, hanggang sa 6 na nung anak na ako, wala nang pera binibigay sa akin. Kahit nga nung lumayas ako, wala akong pera eh. Naglakad lang ako punta sa pinsan ko. Kung tutuusin, may ilang batas na maaaring magamit sa kaso ni Christine. Una na riyan ang Republic Act 9208 o Anti-Human Trafficking Act. Dahil menor de edad, pinoproteksyonan din si Christine ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act na naglalayong magparusa sa sinumang nang abuso sa mga menor de edad. Ang problema, tila hindi naman daw lubusang na ipatutupad ang mga ito. Wala pang batas na nagpoprotekta sa kanila, hindi sila kinikilala bilang mga worker, hindi binibigyan ng dignidad at pagkilala yung kanilang sektor, patuloy yung paglaganap ng mga pag-aabuso. Patuloy na tinitiis naman ng 19 na taong gulang na si Enrico ang pagmamalupit ng kanyang amo. Bihira lang kasi siyang nakakalabas sa pinapasukang bahay lalo na't walang pahintulot. Grade 4 lang siya nang dalhin ng kanyang ama sa pinagsisilbihan niyang amo ngayon. Mula noon, tila naglaho na ang kanyang pamilya. Nanilbihan siya sa among kinikilala niyang Panginoon. Kung saan po nila ako iutos, kung maglilinis pong bahay, lilinis po. Kung maglilinis ng bodega, linisin ko po. Kung maghihiwa na regado, may hiwa po. Pero ang masaklap sa maliit raw niyang pagkakamali, ang kapalit ay mabigat na kaparusahan. Yung sa sinaing lang po, nangyari po, nasunog. Ayun po, binatukan, tapos napasagot po ako. Nasuntok po yung bunganga ko, tanggal po yung ngipin. Pero bukod sa pananakit, hindi rin daw nakakatanggap ng sapat na sweldo si Enrico. May pagkakataon pang 300 piso lang ang natanggap daw niyang bayad kada buwan. Pagka mali ka, yun po, konting bawas. Tapos minsan wala rin po maibigay. Sa kabila ng nararanasang pagmamalupit, wala daw siyang planong umalis sa pinagsisilbihang bahay. Wala na po, wala rin po akong papupuntahan. Okay na po sa akin to. Masaya na rin ako kung anong lagay ko ngayon. At least nabubuhay po, nakakain. Ang masaklap, sa kalagayan ng mga kasambahay, tila hindi sila ganap na naproprotektahan ng kasalukuyang batas. Ang Labor Code of the Philippines ang tanging batas na sumasaklaw sa mga kasambahay at ayon sa probisyon nito, 800 pesos kada buwan lang ang minimum wage ng mga kasambahay. Sobrang liit at napag-iwanan na. Makikita talaga na marami pa rin sa kasambahay ay napakababa yung sahod. Wala silang SSS, wala silang PhilHealth, wala silang pag-ibig. At kadalasan ito sa kanila ay mga ina din ng tahanan na nagpapadala ng pera nila doon sa probinsya, mga anak na tumutulong doon sa kanilang mga magulang. 12 taon nang ipinanukala sa Kongreso ang Magna Carta for Kasambahay. Layo nitong mabigyan ng mas mataas na sahod at benepisyo ang mga kasambahay. Pero kung tutuusin, mababa pa rin ang sweldong ipinanukala. Sa Metro Manila at mga lungsod, nakasaad na dapat pasahuri ng 2,500 pesos kada buwan ang mga kasambahay. 2,000 naman sa mga nasa probinsya. Disyembre ng nakaraang taon ang huling dinggin ito sa Kongreso. Halos lahat ng benepisyo na maiisip mo ay binigay natin dito sa batas nito para sa ating mga kasabay. Unang-una yung 13-month pay. Yung sa Labor Code, walang nakasaad na 13-month pay. Yung PhilHealth, SSS, Pag-ibig, tsaka yung ECC, Employees Compensation Commission, na lahat ng mga premiums nito ay babayaran ng mga employers. Pero sa kasamaang palad hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito sa Kongreso. Hanggang hindi ma-provide ng ating pamahalaan yung inaasam-asam na respeto at pagkilala
ng ating mga domestic workers sa pamamagitan ng pagkaroon ng isang komprehensibong batas ay mananatili ang pagyurak sa karapatan ng ating mga kasambahay. Samantala, upang malaman ang kasalukuyang kalagayan ni Christine, sinamahan namin siyang magpakonsulta sa isang espesyalista. Para mas maintindihan ko, kailangan ma-relay mo sa akin kung ano yung naging problema. Yun nga po, sinasaktan nila ako. Nung una, mabait sila sa akin, tapos yun. Akala ko mabait sila pagdating pala ng ano din sila, masama din sila. So, at this moment, no, then yung trauma, it's still haunting her, no, through flashbacks, no, and through memories na bumabalik sa kanya. And then, may acting out tendencies na. Lagi siyang may takot, natatakot siya na parang minsan wala rin namang no, kahit hindi naman threatening yung situation, pwedeng nakakaramdam pa rin siya ng ganon. And then, lagi siyang nagwo-worry. Sa kabila ng mapait na karanasan sa naunang amo, pinilit uli ni Christine na mamasukan. Sila ang itinuturing na tapat na kasama sa bahay, tagasilbi sa kahit anumang ating kailangan. At minsan, tumatayo pang ating pangalawang magulang. Kaya marapat lamang na mabigyan sila ng sapat na pagpapahalaga kapalit ng sakripisyong kanilang iniaalay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. So wealthy.